Filman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 911, Kabanata 911, Pagbubukas ng Mystic Realm. Isa. Si Mark Fraley ay malamig na tumingin sa paligid niya, ang sulok ng kanyang bibig ay kumukunot sa isang pag-uuyam. Sila. Siguradong nagtatago dito. Mahinang sabi ni Mark Fraley. Sa Mystic Realm. Walang alam sina Bobby Aguilar at Jackson Harris tungkol dito. Hindi pa rin sila nagmamadaling nagtuturo sa isa't isa ng line word formula sa 9 Secrets. Ang pag-unawa ni Bobby Aguilar sa kasanayan sa paglilinang ay napakabilis. Sa kalahating araw lang, naunawaan na niya ng buo ang huling sikreto ng 9 Secrets. Dahan-daang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata, nagpakawala ng hininga, at bamulong, sa line word formula, mapoprotektahan ko man lang ang buhay ko. Gayunpaman, sinabi ni Jackson Harris, kahit na mayroon kang formula ng linya ng salita, maaaring hindi ka ligtas. Bahagyang kumunat ang noo ni Ethan at nagtatakang nagtanong, bakit? Ipinaliwanag ni Jackson Harris, kapag kaharap ang isang martial saint, kung ikaw ay pabaya sa kahit isang sandali, maaari kang mahuli sa isang special trap. Kahit na napakabilis mo, hindi ka pa rin makakatakas. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Tama si Jackson, medyo bihasa na ang martial saint sa paggamit ng special techniques. Senior Jackson, may paraan ba para masira ito? Tanong ni Ethan. Sinabi ni Jackson Harris sa malalim na boses, umalis ka na lang bago pa nila mahuli ang espasyo. Naiintindihan ko. Tumango si Ethan. Pagkatapos, tumigil sa pag-uusap ang dalawa at naghanda para sa isang closed-door breakthrough. Napakataas ng talento ni Jackson Harris, at ilang oras na lang bago siya pumasok sa martial saint. Para naman kay Ethan, binalak niyang ipagpatuloy ang pag-absorb ng chi dito para ma-maximize ang kanyang talento. Sa labas, mabilis na naramdaman ni Bruno Peterson ang lugar na ito. Mr. Tenny, anong nangyayari? Tanong ni Bruno. Itinuro ni Mark ang isang bakanteng espasyo sa kanyang harapan at sinabing, sinala ko mayroong isang lihim na kaharian dito, kung saan nawala ang hininga ni Ethan. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Bruno na mapamura, imposible. Nasuri ko na ang lugar na ito at wala akong nakitang lihim na lugar. Lumingon si Mark at kumunat ang noo, baka naging pabaya ka last time. Patuloy na ikinaway ni Bruno ang kanyang kamay, hinding-hindi. Mr. Tenny, may tiwala ako sa aking kadalubhasaan. Nang makita ang confident na kilos ni Bruno, nagalit si Mark. Gayunpaman, hindi niya nasasakupan si Bruno, kaya hindi siya naglakas loob na sumiklab. Huminga ng malalim si Mark at sinabing, Master Peterson, maaari mo bang tingnan muli? Kung sakaling may mahanap ka. Sabi ko, imposible. Ngunit walang pakundangan na pinutol ni Bruno ang sinabi ni Mark. Ito ay lubos na ikinagalit ni Mark. Malamig siyang tumingin kay Bruno at sinabing, Bruno, huwag kang mahiya kapag binigyan kita ng mukha. Nang marinig ito, malungkot ding sinabi ni Bruno, Mark, bantayan mo ang tono mo kapag nakikipag-usap sa akin, ako. Whoosh! Bago pa matapos si Bruno ay napahawak si Mark sa kanyang leeg. Binuhat niya si Bruno sa hangin at malamig na sinabi, alam kong pinadala ka ng mga nakatataas, pero ano? Kung itulak mo ako ng labis, maaari kitang patayin anumang oras. Kapag napatay kita, hihingi ako ng tawad sa mga nakatataas. Lalong lumakas ang pagkakahawak ni Mark, mabilis na namula ang mukha ni Bruno. Natakot siyang tumingin kay Mark, buong lakas niyang nagpupumiglas. Ngunit bilang isang nangungunang Mystic Realm Master, hindi mataas ang kanyang cultivation level, at wala siyang halaga sa harap ni Mark. Mr. Tenny, kalimutan mo na. Sa sandaling ito, lumakad si Star. Pagkatapos, tumingin si Star kay Bruno at sinabing, Master Peterson, makinig ka lang sa utos ni Mr. Tenny. Basta sumunod ka, kaya kanyang paalisan. Mabilis na kumurap si Bruno para ipakita ang kanyang saloobin. Ngumisi si Mark at tuluyang binitawan si Bruno. Bumagsak sa lupa, napabuntong hininga si Bruno. Kahit galit na galit siya sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na pumiglas.
Master Peterson, ikinalulungkot ko na abalahin kita. Malamig na sabi ni Mark. Hindi na nagsalita pa si Bruno, bumangon na siya, at pinagpatuloy ang pag-check sa lugar ayon sa pakiusap ni Mark. Sa Mystic Realm, si Ethan, na nakapikit, ay may butil ng pawis sa kanyang mukha. Hindi maganda. Ilang sandali pa ay napabuntong hininga si Ethan. Dahan-dahan siyang bumangon, bumulong sa sarili, sa kasalukuyang estado ng pag-iisip ko, kahit nasa chi, hindi ko na mapapabuti pa ang lakas ko. Dahan-dahan ding nagmulat ng mata ang kalapit na Jackson. Sumandal siya, mga kamay sa likod, at tahimik na sinabi, ang pagpasok sa Martial Saint ay talagang nangangailangan ng mahabang panahon ng pag-iipon. Halos imposible itong makamit sa isang iglap. Kaya naman napakahalaga ng Martial Saints. Bahagyang tumango si Ethan, at pagkatapos ay sinabi, Senior Jackson, iiwan ko ang lugar na ito sa iyo. Sa palagay ko ay dapat akong lumabas at magkaroon ng karanasan. Hindi na nakakabuti sa akin ang pagiging mapag-isa. Walang gaanong masabi si Jackson Harris, tumango lang siya at muling umupo. Dahan-daang naglakad si Ethan patungo sa Secret Realm entrance para umalis sa Mystic Realm. Ngunit sa sandaling ito, si Spike Schneider ay nagmamadaling lumapit sa isang gulat mula sa isang tabi. May mali. Bakas sa mukha ni Spike ang gulat. Kumunot ang noo ni Ethan at sinabing, anong nangyari? Naguguluhan ka. Nanginginig, itinuro ni Spike ang pasukan at desperadong sinabi, may nagsusumikap na hanapin ang lihim na kaharian. Nararamdaman ko ito. Ito ay isang pinakamataas na antas ng Mystic Realm Master. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ethan, at ibinulong niya sa sarili, pwede bang? Bruno. Habang nagsasalita siya, biglang kumislap ang ilaw sa entrance sa harapan niya. Dahil sa liwanag na ito, sina Ethan at Spike ay parehong hindi sinasadyang umatras, puno ng takot ang kanilang mga mukha, lalo pa. Kabanata 912, Kabanata 912, Dalawang Martial Saints. Nang makita ang makinang na liwanag na nagsimulang sumikat sa labasan, ang mga mukha ni na Bobby Aguilar at Spike Schneider ay naging lubhang hindi kasiya siya. Hindi. Sa loob-loob na sigaw ni Bobby Aguilar sa alarma. Mabilis siyang bumaling kay Spike Schneider, na nagsasabing, pumunta ka, ipaalam ka agad si Senior Jackson Harris at itago siya. At ano naman sa iyo? Tanong ni Spike Schneider. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar, hahanap ako ng paraan para harapin sila. May ibang gustong sabihin si Spike Schneider, ngunit naputol ito ng malakas na sigaw ni Bobby Aguilar. Kaya naman, walang pagpipilian si Spike Schneider kundi gawin ang sinabi sa kanya ni Bobby Aguilar at naghanda na ipaalam si Jackson Harris. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakakasilaw na liwanag sa labasan ay nagsimulang kumupas. Ilang segundo lang ay tuluyan nang nawala ang liwanag. Ha! Sabay na napalingon silang dalawa sa labasan. Anong nangyayari? Parehong nakaalerto sina Bobby Aguilar at Spike Schneider habang pinagmamasdan nilang mabuti ang labasan, puno ng tensyon ang kanilang mga mukha. Lumipas ang ilang minuto, at hindi na muling sumikat ang liwanag. Kakaiba, kinansela niya talaga ang inspection. Nagsalita si Spike Schneider sa malalim na boses. Kinansela. Paano ito nangyari? Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Nag-isip si Spike Schneider, maaaring may ginawa ang makapangyarihang Realm Cultivator noong nakaraan. Nang marinig ito, puno ng pagtataka ang mukha ni Bobby Aguilar. Kung talagang ganito ang kaso, gaano kalakas ang makapangyarihang kaharian na ito? Sa labas, umiling si Bruno Peterson at sinabing may kaunting kawalang kasiyahan, walang Mystic Realm, nasuri ko na. Malamig na tanong ni Mark Fraley, hindi ka nagsisinungaling sa akin, di ba? Bakit ako magsisinungaling sa iyo, Mr. Fraley? Huwag mong kalimutan, nagtatrabaho ako para sa mga nakatataas. Gusto ko ring patayin si Bobby Aguilar. Sabi ni Bruno Peterson na may malamig na mukha. Gayunpaman, mayroon pa ring pagdududa si Mark Fraley. Sinulyapan niya si Bruno Peterson at hindi kumikibo, Master Peterson, mas mabuting huwag mo akong linlangan. Ayaw ko talagang magsinungaling. Ngumuso lang si Bruno Peterson at nanatiling tahimik.
Mr. Fraley, si Master Peterson ay malamang na hindi magsisinungaling. Tumango si Star. Napabuntong hininga lang si Mark Fraley, kung gayon bakit nawala ang kanilang mga aura rito. Sinabi ni Star, marahil gumamit sila ng ilang lihim na pamamaraan upang itago ang kanilang aura. Dito, hindi tumugon si Mark Fraley. Kinawayan niya ang kanyang kamay at sinabing, "Let's go." Pagkatapos ay umalis ang grupo sa lugar. Ngunit pagkatapos bumalik sa capital city, hindi pinabayaan ni Mark Fraley ang bagay na ito. Nagplano siya na maghanap ng isa pang Mystic Realm Master upang siyasatin ang lugar. At ang una niyang pinili ay ang Master ni Spike Schneider. Naghintay si Bobby Aguilar sa Mystic Realm ng kalahating araw. Pagkatapos lamang makumpirma na walang tao sa labas, maingat na umalis si Bobby Aguilar sa Mystic Realm. Sa puntong ito, si Bobby Aguilar ay lalong nagiging curious tungkol sa Secret Realm ng pamilya Taylor. Kung ito ay tulad ng sinabi ni Spike Schneider, na ang isang makapangyarihang magsasaka lamang ng lupain ang maaaring mag-ayos ng isang mistikong kaharian, kung gayon ang lakas ng lihim na kaharian ng pamilyang Taylor ay talagang hindi maisip. Ano ba talaga itong Secret Realm ng pamilya Taylor? Huminga ng malalim si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya si Bobby Aguilar na puntahan si Mike Taylor para makakuha ng mas malinaw na pangunawa. Kaya, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Mike Taylor. Matapos maikonekta ang tawag, tinanong ni Bobby Aguilar ang lokasyon ni Mike Taylor. Mula sa pag-uusap, nalaman niyang kasalukuyang nasa city si Mike Taylor, kaya pagkatapos ibaba ang telepono, agad na tumungo si Bobby Aguilar sa CCT. Dahil hindi makagamit si Bobby Aguilar ng anumang uri ng transportasyon, kinailangan niyang maglakbay sa CCT ng maglakad. Ito ay isang napakahabang paglalakbay, kahit para kay Bobby Aguilar, aabutin ito ng ilang araw. Bueno, isaalang-alang ito ng pagsubok ng aking kalagayan sa pag-iisip. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Samantala, ang salungatan sa pagitan ng mga martial artist sa panahong ito at ng mga disipulo sa Mystic Realm ay lalong naging matindi. Sa pabor ng 7 martial saints, halos walang dignidad ang kasalukuyang henerasyon. Ang malawakang tunggalian sa pagitan ng dalawang panig ay sumiklab dahil sa paghahati ng mga pinagkukunang yaman. Mula nang may pumasok sa Martial Saint Realm, maraming bagong cultivation resources ang nagsimulang lumitaw sa panahong ito. Isang araw, isang kamangha-manghang engranding minahan ang natuklasan sa isang paligid ng lungsod sa timog. Sinasabi na ito ay isang malaking minahan ng espiritual na bato, at ang mga batong ito ay hindi lamang magagamit para sa paglikha ng lahat ng nangungunang mga mahiwagang artifact, ngunit magagamit din para sa gamot o kahit na direktang inumin. Ang bawat espiritual na bato ay puno ng hindi kapani-paniwalang malakas na chi. Ang paglitaw ng naturang bakanteng minahan ay natural na umakit sa lahat ng partido. Kasama sa mga puwersang ito ang parehong mga martial arts na pamilya ng panahong ito at ang mga dakilang pamilya mula sa Mystic Realm. Forum ng Martial Arts. Noong araw na natagpuan ng Grand Mine, ang Capital City Martial Arts Association ay naglabas ng pahayag. Ang minahan ng espiritual na bato na ito ay hindi pa nagagawa, at ang ating Capital City Martial Arts Association ay magsisilbing distributor upang magpasya kung saan pupunta ang minahan. Gayunpaman, ang anunsyo na ito ay malupit na pinuna sa sandaling ito ay ginawa. Ano ba, kasabwat ang Capital City Martial Arts Association at Mystic Realm? Sa loob ng napakaraming taon, ang lahat ng mga mapagkukunan ay nasa iyong mga kamay, sa palagay mo ba ay maniniwala pa rin kami sa iyo? Ang kapangyarihan ay napagtagumpayan sa pamamagitan ng pakikipaglaban para dito, bawat revolusyon ay nangangailangan ng sakripisyo, hindi na tayo papatayin ng Capital City Martial Arts Association. Nakikita ang lahat ng uri ng insulto, ang Capital City Martial Arts Association ay galit na galit, ngunit walang magawa. Parami ng parami ang mga martial artist na dumagsa sa minahan ng espiritual na bato. Sa dilim, mayroong hindi bababa sa daan-daang mga martial artist na nakatago. At tila mga martial artist mula sa Mystic Realm at ang panahong ito ay magsisimula ng isang mahusay na digmaan anumang oras.
Si Bobby Aguilar ay gumugol ng kabuuang 2 araw bago siya dumating sa C-City. Ayon sa address na ibinigay ni Mike Taylor, nakatira siya sa isang hiwalay na villa sa mga suburb sa ngayon. Kung ikukumpara sa estate ng pamilya Taylor, ang villa na ito ay mukhang napakasama. Gayunpaman, sa kubaw na lugar na ito nagsimulang muling bumangon si Mike Taylor. Mabilis na nakarating si Ethan malapit sa villa. Ibinaba niya ang kanyang sombrero, samantala, inilabas ang kanyang banal na sentido upang masakop ang radius na ilang daang metro. Matapos makumpirmang walang tao, maingat na naglakad si Ethan patungo sa villa. Sa bakuran ng villa, si Mike Taylor ay nagdidilig ng mga halaman. Nang makita ang pagdating ni Ethan, ibinaba ni Mike ang kanyang pantubig. Ethan, mukhang hinahanap kayo ng lahat sa labas ni Emily. Medyo nag-aalala ang tono ni Mike. Kasama mo ba talaga si Emily? Okay lang ba siya? May problema ba sa kalusugan niya? Nasaan siya ngayon? Ligtas ba siya? Ang gulo ng mga tanong ni Mike Taylor ay nag-iwan kay Ethan na hindi alam ang isasagot sa isang sandali. Ang dahilan kung bakit ako naparito upang makita ka ay dahil dito. Huminga ng malalim si Ethan. Si Emily ay kinuha. Ang mukha ni Mike Taylor ay nagbago ng husto. Hinawakan niya ang braso ni Ethan at nag-aalalang sinabi, "Di ba sabi ko sa iyong alagaan mo siya ng mabuti? Ano ang ipinangako mo sa akin?" Napangiti si Ethan, "Mike, makinig ka sa paliwanag ko, siya." Bago pa siya makatapos magsalita ay biglang nagbago ang mukha ni Ethan. Nakaramdam siya ng panlalamig sa likod, pati balahibo niya ay tumindig. Ito ang likas na tugon ng katawan kapag lumalapit ang panganib. Sino nandyan? Mabilis na tumalikod si Ethan at inilibot ang tingin sa paligid. Ethan, kanina pa kita hinihintay. Isang boses ang lumabas. Pagkatapos, si Tyler Wright na sinundan ng 2 Marshall Saints, ay dahan-daang lumabas. Walang oras si Ethan para mag-isip, pinaplanong gamitin ang formula ng character shing para makatakas kaagad. Ngunit hindi siya binigyan ni Tyler Wright ng pagkakataon, at mabilis na tinataka ng 2 Marshall Saints ang espasyo. "Alam ko. Pupunta ka dito," sabi ni Tyler Wright, sinister ang mukha. Kabanata 913, ang labanan ng 913 sa Marshall Saint. Biglang nagdilim ang mukha ni Bobby Aguilar. Kahit na maingat siya, sinisiyasat na ni Ethan ang paligid bago dumating. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ang mga pamamaraan ng Marshall Saint ay higit na lumampas sa inaasahan ni Ethan. Tinago nila ang kanilang hininga, naiwan si Ethan na walang kamalay-malay. Umatras ng 2 hakbang si Ethan, baka sa mukha niya ang kaseryosohan. "Bobby Aguilar, ito. Mike Taylor, dapat manatili ka sa loob ng bahay." Hindi pa tapos magsalita si Mike Taylor nang pigilan siya ni Ethan. Ngumisi si Tyler Wright, "Sa puntong ito, nag-aalala ka pa rin sa iba." Malamig na tugon ni Ethan, "Tyler Wright, paano mo nalaman ang tungkol sa relasyon namin ni Mike Taylor?" Tinuya ni Tyler Wright, "Sa tingin mo ba ako ay kasing tanga ng mga nitwit na iyon, umiikot sa paligid ng walang patutunguhan? Naimbestigahan ko ng buo ang iyong background." Huminga ng malalim si Ethan. Ang katusuhan ni Tyler Wright ay lampas sa kanyang imahinasyon. "Tinatanong kita, ikaw ang pumatay sa lahat ng nasa Green Moon Villa, tama ba?" Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Casual na tumugon si Tyler Wright, "Sa katunayan, tiyak na natikman nila ang iba't ibang paraan ng pagkamatay." "Halimaw ka talaga." Malamig na sabi ni Ethan. Sumagot si Tyler Wright na nakapikit, "Namatay sila dahil sa iyo. Pagdating dito, hindi ka mas mahusay kaysa sa akin." Sa puntong ito, binago ni Tyler Wright ang kanyang tono at sinabing may mahinang ngiti, "Sabihin mo sa akin kung nasaan si Emily Taylor, at baka iligtas ko lang ang iyong buhay." Ngumisi si Ethan, "Wala na si Emily Taylor sa akin, kung saan siya nagpunta, wala rin akong ideya." Sa sandaling iyon, tila may napagtanto si Ethan. Inayos niya ang sarili, "Naku, nabalitaan ko na pumunta si Emily sa secret realm ng pamilya Taylor. You can check it out if you want." Lihim na kaharian ng pamilya Taylor. Kumunat ang noo ni Tyler Wright na may bakas ng pagkalito sa mukha.
Maliwanag, walang alam si Tyler Wright tungkol sa secret realm ng Taylor family. Niloloko mo ba ako? Dumilim ang mukha ni Tyler Wright. Ang pamilya Taylor ay isang makamundong pamilya, paano sila magkakaroon ng isang lihim na kaharian? Lihim na namangha si Ethan sa kanyang reaksyon. Kahit si Tyler Wright ay hindi alam ang tungkol sa secret realm ng Taylor family. Ano nga ba itong secret realm ng Taylor family? O kahit na ito ay umiiral sa lahat. Bobby Aguilar, tapos na akong mag-aksaya ng mga salita sa iyo. Kapag nabugbog kita, tatanungin kita sa aking paglilibang, sabi ni Tyler Wright habang ang kanyang mukha ay naging malamig. Nang matapos ang kanyang talumpati, umatras ng isang hakbang si Tyler Aguilar at mapanghimagsik na sinabi, Bobby Aguilar, ngayon ang araw na sasalubungin mo ang iyong kapahamakan. Agad na umabant ang dalawang martial saint, naglalabas ng mamamatay tao na espiritu. Bagamat ang kanilang aura ay tila hindi masyadong malakas, ang hindi nakikitang presyon na kanilang inilabas ay lubos na hindi mapaglabanan. Maingat silang pinagmamasdan ni Ethan, ibinunyag ang lahat ng kanyang card sa isang segundo. Alam na alam ni Ethan na ang pagharap sa isang martial saint, kung hindi niya ito seryosohin, baka hindi na siya magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kailangan ba nating kumilos? Malamig na tanong ng dalawang martial saints. Naningkit ang mga mata ni Ethan habang tumatawa, syempre hindi, handa akong bumalik sa iyo. Ang batang ito ay tuso at mapanlin lang, dapat natin siyang lampoin muna. Malamig na mungkahi ni Tyler Wright mula sa gilid. Hindi na nagsalita ang dalawang martial saint, umabant na ang isa sa kanila. Ang lalaking ito ay isang taong nakilala noon ni Ethan. Pabalik sa exchange meeting, na-encounter niya si Ethan. Ang mga lumang sama ng loob at bagong puot ay nag-alab sa sandaling ito. Bobby Aguilar, umasa ka sa dark heart mo noong nakaraan, ninakaw mo ang lahat ng limelight, pinahiya kami. Sa pagkakataong ito, babayaran kita, 100 beses. Malamig na sabi ng martial saint. Alaric, itigil ang pag-aaksaya ng mga salita sa kanya, tapusin mo siya. Hinimok ni Tyler Wright. Hindi na nagsalita ang lalaking kilala bilang si Alaric. Humakbang siya pasulong, natatakpan ng kanyang napakalaking palad si Bobby Aguilar. Ang kanyang palad ay pumutok ng napakalakas, parang isang napakalaking bundok, na gumugulong patungo kay Ethan. Ang kapangyarihan ay dumating bago ang palad. Nakakatakot ang puwersang ito, na parang isang rumaragasang tidal wave na direktang gumuho sa lupa sa ilalim ng mga paa ni Ethan. 10,000 spell-breaking punch. Hindi nang ahas si Bobby Aguilar na mag-antala. Nagpakawala siya ng dagandong, at isang nakasisilaw na gininto ang liwanag ang lumabas sa kanyang katawan, na damaloy sa kanyang braso. Ang lahat ng lakas ay natipon sa isang punto sa kanyang kamao, at pagkatapos ay tulad ng isang baha, ito ay sumabog. Boom! Ang kahanga-hanga at maliwanag na gininto ang liwanag, tulad ng isang nakapapasong haligi ng liwanag, ay mabangis na hamampas sa palad na iyon. Sa isang iglap, sumabog ang kapangyarihang umuuga sa mundo. Sa ilalim ng 10,000 spell-breaking punch ni Ethan, napilitang umatras ang palad. Nagsalubong ang mga kilay ni Ethan sa sakit, namumuo ang mga ugat na parang pinapakilos niya ang lahat ng chi-jin sa kanyang katawan. Boom! Sa wakas, ang palad na iyon, na pinalapot ng martial saint, ay nabasag ng isang suntok. Nang makita ni Tyler Wright ang eksenang ito, hindi napigilan ni Tyler Wright na kiligin, ang kanyang mukha ay seryoso. Samantala, medyo nagulat din si Alaric. Dapat malaman na sa ilalim ng mga martial saints, lahat ay hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam, tanging ang mga taong tumuntong sa kaharian ng mga martial saints ang makakalampas. Ngunit ang tila walang halaga na langgam sa harap niya ay nagawang baliin ang kanyang nakakunot na palad. Paanong hindi siya magugulat? Mayroon kang ilang kasanayan. Napataas ang kilay ni Alaric, may bahid ng pagpapahalaga sa boses nito. Hingal na hingal si Ethan, tumutulo ang pawis sa mukha na kasing laki ng toyo. Kumpara kay Alaric, siya ay kalmado at hindi apektado, ni isang pinsala ay hindi nakikita. Alaric, bilasan mo at tanggalin mo ang batang ito. Muling udyok ni Tyler Wright. Tumango si Alaric.
Malamig ang tingin niya kay Ethan. "I must admit, you have some abilities, but you're still swak now." Walang lakas si Ethan para makinig sa kanyang kalokohan. Dali-dali niyang tinapik ang Chi-Jin ng kanyang katawan, naghahanda na harapin ang susunod na hampas. Ngunit sa sandaling ito, muling dumura si Ethan ng sariwang dugo, umikot ang kanyang paningin, at bumagsak siya sa lupa. Damn, ang sugat ay kumikilos na ngayon. Ethan cursed sa ilalim ng kanyang hininga. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig at dahan-daang umakyat sa lupa. Pinagmamasdan ni Ethan ang martial saint sa di kalayuan ng may pagkaalerto, nang hindi sinasadyang umatras ng 2 hakbang. Samantala, ang palad ni Alaric ay nagsimulang magpintig ng mga alon ng Chi-Jin, ang kanyang palad ay tila umiikot na dragon. Ang bawat galaw niya ay tila naglalaman ng matinding kapangyarihan. Ang kanyang mar-angle na mga galaw ay maaaring gawin sa loob lamang ng mga hininga. Ito ang kakayahan ng isang martial saint, ganap na nakahihigit sa isang marquis. Kanina, 50% lang ng strength ko ang ginamit ko, 80 na ang gagamitin ko. Matitiis mo pa ba? Ngumisi si Alaric, kitang-kita ang mapuputing ngipin. Kabanata 914, Kabanata 914, Right Family Secret Realm. Boom! Isang napakalaking kamay, na puno ng aura na sapat na malakas para patagin ang mga bundok, ang tumawid patungo kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar, nakatatapos lang magdusa mula sa brutal na sugat, ay kitang-kitang nahihirapan. Sa lakas ng napakalaking puwersang ito, nagsimulang manginig ang kanyang mga binti, at nanginginig ang buong katawan niya sa takot. Ah! Umungol si Bobby Aguilar. Ang kapangyarihan sa kanyang kamao ay sumasabog sa tuktok nito, desperadong sinusubukang labanan ang marahas na palad. Ngunit ang lahat ng kapangyarihan ng kanyang kamao ay sumangga sa manipis na hangin sa sandaling ito ay bumangga sa napakalaking kamay, na walang iniwan na bakas. Boom! Ang napakalaking kamay na iyon, na sinamahan ng tunog ng pagkabasag ng lupa, ay brutal na hinampas sa lupa. Ang biglaang pag-agos ng alikabok ay tumakip sa paningin ng lahat. Tiwala si Alaric, ngunit nag-aalala si Tyler Wright. Dahil napakaraming kawalan ng katiyakan ang nakapaligid kay Bobby Aguilar. Ang kanyang hindi mabilang na mga pagtakas ay lalong nakakalito. Ang alikabok ay nagsimulang tumira, at ang titig ni Tyler Wright ay tumagos, na nakatuon sa direksyon ng kaguluhan. Si Bobby Aguilar ay napuno ng dugo, ang kanyang golden light ay nabasag. Bumagsak siya sa lupa, para siyang aso na naghihingalo. Nang makita ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Tyler Wright. Ngumisi siya, "Bobby Aguilar, para magkaroon ka ng ganitong araw." Walang pagkaantala, naglakad si Alaric at itinaas si Bobby Aguilar. "Buhay pa ba siya?" tanong ni Tyler Wright. Bahagyang tumanggo si Alaric at sumagot, "Nararamdaman ko ang mahinang hininga niya." "Mabuti yan," tugon ni Tyler Wright na may malamig na tawa. "Dalhin siya kaagad sa Wright Family Secret Realm. Kahit anong mangyari, kailangan kong malaman ang kinaroroonan ni Emily." Si Alaric ay tumingin ng patagilid kay Mike Taylor sa silid at nagtanong, "Paano ang matanda? Dapat ba natin siyang alagaan?" Pagkaraan ng ilang saglit na katahimikan, umiling si Tyler Wright, "Kalimutan mo na ito. Siya ay isang matandang lalaki lamang sa takip silim ng buhay. Hindi na kailangang gumawa ng mga kaguluhan." Hindi na nagsalita si Alaric. Hawak si Bobby Aguilar, tumalikod sila at umalis. Sa buong paglalakbay, si Bobby Aguilar ay walang malay. Ngunit kahit na noon, si Tyler Wright ay nanatiling lubos na mapagbantay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap kay Bobby Aguilar paminsan-minsan, natatakot na baka biglang magising si Ethan. Nagmamadali silang tatlo patungo sa Wright Family Secret Realm, ang kanilang bilis ay napakabilis dahil sa takot na ipaalam sa mga tao na si Ethan ay nasa kanilang mga kamay. Makalipas ang ilang oras, dumating silang tatlo sa Hilagang Kanlurang rehiyon. Sa isang maliit na lungsod sa Hilagang Kanluran na pinangalanang West Marshall City, dahan-daang dumaan ang isang kotse, na kalaunan ay huminto sa tuktok ng isang bulubundukin. Si Tyler Wright kasama si Bobby Aguilar, ay bumaba sa bundok. Tumingin siya ng masama kay Bobby Aguilar, na nakahawak sa kamay ni Alaric,
at malamig na bumantong hininga, maghintay hanggang makarating tayo sa Wright Family Secret Realm. Marami akong paraan para harapin ka. Pagkasabi nito, sumulong si Tyler Wright patungo sa Wright Family Secret Realm. Ipinuwesto niya ang kanyang palad sa void bago niya at ginamit ang Mystic Keys para buksan ang Secret Realm. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar, na tila walang buhay na parang patay na aso, ay banayad na nagmulat ng kanyang mga mata. Inilihim niya ang kanyang hininga, iniskan ng kanyang mga mata ang paligid, na parabang tinutukoy ang kanilang lokasyon. Isang sinag ng liwanag ang lumitaw, at ang pasukan sa Wright Family Secret Realm ay lumitaw sa kanilang harapan. Tara na, sabi ni Tyler Wright. Ungol ni Alaric bilang sagot. Hawak si Ethan, papasok na sana siya sa Secret Realm nang si Ethan, na tila nasa pintuan ng kamatayan, ay marahas na kumawala sa pagkakahawak ni Alaric. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Alaric, at mabilis siyang humakbang, balak niyang hulihin si Ethan. Character Shing. Pero si Ethan, na kanina pa naghahanda, halos hindi na siya bigyan ng pagkakataon. Sa execution ng character Shing, naabot ng bilis ni Ethan ang zenith nito. Sa isang kisap mata, tumakas si Ethan ng ilang kilometro ang layo. Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nawalan ng imak sa lahat ng naruroon at nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Anong nangyari? Sigaw ni Jonathan Wright sa galit. Kumunot ang noo ni Alaric at sinabing, baka naloko tayo ng batang ito. Ano pang hinihintay mo, habulin mo siya. Galit na sigaw ni Jonathan Wright. Nang walang karagdagang pag-uusap, ang dalawang martial saints ay sumugod patungo sa direksyon kung saan si Bobby Aguilar ay tumatakas. Si Jonathan Wright ay nakatayo doon na nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, ang kanyang dati ng malupit na mukha ay naging mas baluktot. Motherfucker! Nangyari na ang bagay na pinakakinakabahan ko. Hindi napigilan ni Jonathan Wright ang pag-ungol. Itong tuso at mapanlinlang na bastard. Tumayo lang si Jonathan Wright at tahimik na naghintay. Makalipas ang halos kalahating oras, bumalik si Alaric. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Jonathan Wright. Umiling si Alaric, hindi na namin naabutan. Mukhang kabisado na ng batang ito ang 9 secrets, ang bilis niya lampas sa atin. Huminga ng malalim si Jonathan Wright at malamig na sinabi, hindi lang namin siya nabigo, kundi inilantad din namin ang lokasyon ng Wright Family Secret Realm. Ang tusong bastard na ito. Master Jonathan, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Alaric. Umiling si Jonathan Wright, natakot na natin ang ahas, hindi na magiging madali ang paghuli sa kanya ngayon, kailangan nating mag-isip ng plano ng dahan-dahan. Napabuntong hininga si Alaric bilang tugon, siguro ang ating atensyon ay dapat na ngayong ilipat sa malaking minahan ng espiritual na bato. Bahagyang tumango si Jonathan Wright. Ang malaking minahan ng espiritual na bato ay umakit sa halos lahat ng mga aristokratikong pamilya, kabilang ang Wright family. Samantala, sa ibang lugar, si Bobby Aguilar ay umasa sa line word formula at tumakas. Nang halos malagutan na siya ng hininga ay bumagsak si Bobby Aguilar mula sa langit. Siya ay ganap na naubusan ng chi, ang kanyang buong katawan ay brutal na nabasag sa gilid ng bundok. Bumagsak si Bobby Aguilar sa lupa, humihingal. Kasabay nito, isang matamis na sensasyon ang bumalot sa lalamunan ni Bobby Aguilar, at bumulwak ang sariwang dugo. Malapit na iyon. Ungol ni Bobby Aguilar. Ang hampas ng palad ni Alaric ay talagang nagdulot ng matinding pinsala kay Bobby Aguilar. Kahit na hindi ito nakamamatay, ang pagbawi mula dito ay hindi magiging simple. Salamat para sa formula ng linya ng salita, kung hindi. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ungol ni Bobby Aguilar. Hindi niya napigilan ang pag-igting ng kanyang mga ngipin, lalong lumalim ang kanyang pagkamuhi kay Jonathan Wright. Bumagsak si Bobby Aguilar sa lupa, sinusubukang bumangon, ngunit nalaman niyang nawalan siya ng lahat ng lakas. Nilingan niya ang hindi pamilyar na paligid, nagsisimula ng magdilim ang kanyang paningin. Sa isang sandali, nawalan ng malay si Bobby Aguilar. Samantala, malapit sa malaking minahan ng espiritual na bato.
Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang malalaking pamilya ay sumugod sa direksyong ito. Sunod-sunod na sumugod sina Ricardo Bowman, Darnell Bradley, maging si Blaze Rhodes at iba pa. Marami ring nakaranas na half-step martial sages ang naghihintay din dito. Isang mayamang aura ng chi ang nagmula sa malaking minahan. Kahit na ang minahan ay hindi pa nagbubukas, ang kakanyahan sa loob nito ay nakakabighani na. Marahil ay hindi tayo makakakuha ng anumang pagkakataon sa pagkakataong ito sa malaking minahan ng espiritual na bato. Mahinang ungol ni Daphne Green. Sa gilid, isang medyo mahinang Ricardo Bowman ang nagsabi, ang mga tao mula sa lahat ng dako ng mga lihim na kaharian ay nagkukubli sa mga anino. Ang tatlong martial saints mula sa Capital City Martial Arts Association ay dumating din dito ng maaga. Ubo-ubo. Habang nagsasalita siya, umubo ng dugo si Ricardo Bowman. Kamusta ka, ayos ka lang ba? Nag-alala ang lahat sa tanawing ito. Ikinaway ni Ricardo Bowman ang kanyang kamay at sinabing, okay lang ako. Tingnan mo ang tuktok ng bundok. Nang marinig iyon, agad na napalingon ang lahat sa tuktok ng bundok. Sa tuktok ng bundok, nakatayo ang 7 tao. Ang 7 taong ito ay walang iba kundi ang 7 martial saints. Magkasama, sila ay nagmistulang mga pinuno ng mundong ito. Kabanata 915, Kabanata 915, Paglilinang sa Peach Blossom Wonderland sa Lungguhit 1. Ang invisible pressure na dala ng 7 taong ito ay nagpang-inag sa lahat. Maging ang mga mapagmataas na aristokratikong mga young masters ay lahat ay tahimik sa sandaling ito. 7 martial saints. Matatawag silang mga pinuno ng mundong ito. Hindi napigilan ni Ricardo Bowman na bamulong sa mahinang boses. Sa kanila dito, wala tayong makukuhang anumang benepisyo. So ano, kahit ang martial saints ay hindi pwedeng maging sobrang dominante. Kung talagang may kakayahan sila, patayin mo na lang kaming lahat. Ang mga young masters sa Mystic Realm ay hindi pa dumarating, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagdating nila. Nakatingin ang lahat sa malaking minahan na nasa harapan nila, na malapit ng mahukay, na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Sa kabilang side, sa oras na magising si Bobby Aguilar, nakahiga na siya sa isang kawayan na kama. Ang nakapalibot na kapaligiran ay nagparamdam kay Bobby Aguilar na hindi pamilyar. Bagamat napakasimple ng silid, napakalinis nito. Dahan-daang umupo si Bobby Aguilar mula sa kama. Hinaplos niya ang ulo, nahihilo at sumakit ang dibdib. Malinaw na hindi gumaling ang mga sugat ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na pakiramdam, na sumasakop sa paligid. Hindi nagtagal, nakahanap si Bobby Aguilar ng ilang figure. Mula sa kanilang hininga, lahat sila ay tila mga ordinaryong tao. Gising ka na pala. Sa sandaling ito, isang batang babae na nakasuot ng simpleng damit ang pumasok mula sa labas. Ang batang babae ay may ulo na puno ng makapal na itim na buhok, at ang kanyang damit ay nagsasabi ng sitwasyon ng kanyang pamilya. Sino ka? Sinubukan ni Bobby Aguilar na magtanong. Nagmamadaling sinabi ng batang babae, ang pangalan ko ay Queenie Welch. Nakita kita habang namimitas ako ng mga halamang gamot, kaya binalik kita. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang mga halamang gamot sa mesa, saka bumaling sa medicinal soup na niluluto sa tabi niya. Ginawa mo ito? Tanong ni Bobby Aguilar. Mabilis na tumango si Queenie Welch at sinabing, oo, tinuruan ako ng tatay ko. Dahan-daang naglakad si Bobby Aguilar papunta sa mesa, kinuha ang panggamot na sopas at sinipsip ito, at hindi maiwasang mabigla. Bagamat ordinaryo ang pagkonkoksyon ng dalaga, hindi kapani-paniwalang metikuloso ang kanyang teknik. Huwag mag-alala, ang tatay ko ay isang kilalang doktor sa lugar, at marami siyang nailigtas na tao. Tila natakot si Queenie Welch sa mga alalahanin ni Bobby Aguilar at nagmamadaling nagpaliwanag. Ngumiti si Bobby Aguilar at sinabing, salamat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Queenie Welch at bamulong, akala ko ay napakalubha ng iyong mga pinsala at halos imposibleng mailigtas, ngunit hindi ko inaasahan na mabilis kang gumaling. Hindi gaanong sinabi ni Bobby Aguilar. Si Queenie Welch ay isang ordinaryong tao lamang,
kaya hindi na kailangang sabihin sa kanya ng labis. Nagugutom ka siguro pagkagising mo. Sandali lang, kakain na ng hapunan ang pamilya natin. Parang may naalala si Queenie Welch. Tumango si Bobby Aguilar at sinabing, napakabait mo, salamat. Medyo naguguluhan na sabi ni Queenie Welch, walang problema, magpahinga ka muna, at sunduin kita saglit. Pagkasabi niyon ay nagmamadali siyang tumakbo palabas. Tumayo si Bobby Aguilar at lumabas ng kwarto. Tumama sa kanyang mukha ang sariwang hangin, at ang lugar na ito ay isang maliit na nayon sa bundok. Ang lahat sa paligid ng nayon ay sakop sa loob ng isang bundok na kagubatan, halos liblib sa mundo. Hindi ko inaasahan na makakahanap ako ng ganoong lugar, bulalas ni Bobby Aguilar. Nagkaroon ng mahinang aura dito, kahit na hindi ito makakatulong sa isang martial artist na gumawa ng malaking pag-unlad, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa mga taga-nayon. Pagkatapos, sumulyap si Bobby Aguilar sa dingding ng silid, at nakitang maraming tuyong damo ang nakasabit dito. Ang mga halamang ito ay napakakaraniwan, at karamihan sa mga ito ay hindi pinangalanang mga ligaw na damo. Ito ay isang magandang lugar upang magpagaling mula sa mga pinsala, sabi ni Bobby Aguilar. Anyway, wala nang mapupuntahan si Bobby Aguilar ngayon. Hindi naman masamang manatili dito pansamantala para gumaling. Sa aking kasalukuyang pisikal na kondisyon, hindi hihigit sa 3 araw bago gumaling, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Ang 3 araw ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba, at ang ganitong uri ng mapayapang buhay ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga pag-iisip, na makikinabang sa kanyang paglilinang. Habang nawawala sa pag-iisip si Bobby Aguilar, tumakbo si Queenie Welch mula sa hindi kalayuan. Nakahanda na ang pagkain, tara na at kumain na tayo, tahimik na sabi ni Queenie Welch. Tumingin sa kanya si Bobby Aguilar at nakita niyang namumula ang mukha niya at puno ng hiya. Mukhang nahihiya ka talaga. Casual na sabi ni Bobby Aguilar. Bakas sa gulat ang mukha ni Queenie Welch, at mabilis niyang sinabi, tara na tayong maghapunan, naghihintay ang lahat. Nang makita ang ekspresyon ni Queenie, hindi naiwasang maalala ni Ethan ang unang beses niyang nakilala si Emily Taylor. Ang kasalukuyang Queenie ay parang Ethan noon. Sige. Ngumiti si Ethan at tumango. Magkasama sila ni Queenie patungo sa isang patio sa nayon. Habang nasa daan, tinanong ni Queenie sa mahinang boses, ano ang pangalan mo? Bobby Aguilar. Bobby Aguilar. Maganda ang pangalan. Sabi ni Queenie. Hindi masyadong nagsalita si Ethan, medyo magulo ang isip niya. Gusto man niyang humiga at gamutin ang mga sugat niya sa loob ng ilang araw, hindi niya mapakalma ang kanyang puso. Hindi mabilang na pag-aalala ang bumaha sa kanyang isipan, dahilan upang paminsan-minsan ay kumunot ang kanyang mga kilay. Nang makita ito, hindi na naglakas loob si Queenie na magsalita pa at maingat na sumunod sa likuran. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang malaking patio. May isang malaking bilog na mesa sa looban, puno ng mga pinggan. Ang pagkain ay masagana, kabilang ang mga ligaw na gulay at karne mula sa kalapit na ligaw na hayop. At sa tabi ng mesa ay nakaupo ang mga taong may 3 henerasyon, parehong matanda at bata. Queenie, halika at maupo ka. Isang matandang lalaki ang kumaway kay Queenie. Mabilis na hinayla ni Queenie si Ethan para tumakbo. Bata, gising ka na. Ano ang pakiramdam ng iyong katawan? Siguro isa kang turista sa lungsod, di ba? Nagkaroon ka ng matinding pinsala, tiyak na nakatagpo ka ng mga ligaw na hayop, ha? Nasaan ang mga kasama mo? Mag-isa ka ba? Maraming ligaw na hayop sa paligid. Kailangan mong maging mas maingat at huwag lumabas ng mag-isa. Mukhang masigasig ang mga taga-baryo rito, na patuloy na nagdaragdag ng pagkain sa plato ni Ethan. Bihira lang magkaroon ng ganoong paglilibang si Ethan, kaya't isinubsob na lang niya ang sarili dito. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nalaman niya na ang nayon ay tinawag na Southern Tane Village, na umiral ng maraming taon. Ang mga tao sa nayon ay bihirang gustong umalis. Umasa sila sa pagsasaka, pagtatanim ng mga gulay, at pangangaso para sa kanilang kabuhayan, tunay na parang isang makalupang paraiso.
Pagkatapos kumain, nagsindi ng siga ang mga taga-nayon at nagsimulang kumanta at sumayaw sa paligid nito. Ang eksena sa pagkanta at pagsayaw ay nagparamdam kay Ethan na medyo hindi totoo. Kung ikukumpara sa mga panganib sa labas, ang lugar na ito ay talagang isang dalisay na lupain. Pagkatapos kumain, hinatid ni Queenie si Ethan pauwi. Habang naglalakad sila, biglang nagtanong si Ethan, bakit hindi ko nakita ang mga magulang mo? Sa pagbanggit nito, bumulong si Queenie, pumanaw na ang aking mga magulang, mayroon lamang akong isang nakababatang kapatid na lalaki. Oh, casual na sagot ni Ethan. Tungkol naman sa kaunos-lunos na nakaraan ni Queenie, walang gaanong reaksyon si Ethan. Nakasanayan na niya ang buhay at kamatayan. Sa pag-uwi, abala si Queenie sa pag-aayos ng mga halamang gamot. Ikaw, sandali, magpapakulo ako ng tubig para maligo ka. Sabi ni Queenie habang naglilinis. Kinaway-kaway ni Ethan ang kamay at naghanap ng mauupuan. Nakatingin sa full moon sa langit, mabigat ang iniisip ni Ethan. Masyadong mahirap makipaglaban sa kanila nang hindi pumapasok sa Martial Saint Realm, lihim na naisip ni Ethan. Hindi niya maiwasang maalala ang eksena ng labanan nila ni Alaric. Malinaw na hindi ginamit ni Alaric ang kanyang buong lakas. Kung hindi, baka namatay na si Ethan sa kanyang mga kamay. Martial Saint, hindi maiwasang mag-alala ni Ethan. Kahit na may line word formula, ang isang Martial Saint ay maaari pa ring mag-sail ng space. Kung makatagpo sila muli sa susunod, hindi magiging ganoon kadali ang pagtakas. Maganda kung mapapalitan ko ang hitsura ko, naisip ni Ethan sa sarili. Sa gilid, inihanda na ni Queenie ang mga halamang gamot. Inilagay niya ang mga damo sa isang basket at dinala ito sa kanyang likod. Ethan Aguilar, kailangan kong ihatid ang mga halamang ito. Gusto mo bang sumama sa akin? Matapos ang mahabang panahon na paghihirap, naglakas loob si Queenie na magtanong.